Isang maligayang pagbati po sa lahat ng naaabot ng programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Hangad po naming namamalagi kayo sa maayos at mabuting kalagayan. Minsan pa po ay samahan ninyo kami sa gagawin po nating pag-aaral ng mga salita ng Diyos na amin pong sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Subalit bago po ang gagawin po naming pagtalakay ay nais po naming batiin ang lahat ng mga may tungkulin at mga kapatid na nariyan po sa lokal ng Tagumpay 1, Tagumpay 2 na nasa distrito po ng Sentral. Binabati po namin ang mga taga-lokal po ng Carmona sa distrito po ng Cavite South. Maligayang panonood po sa inyo. Mga mahal na kaibigan, kami po ay umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil sa sinasampalatayanan po namin ang katotohanang nakasulat sa Biblia na sa pamamagitan po nito ang tao ay makakabilang sa mga hinirang ng Panginoong Diyos na nakatitiyak sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Gayunpaman ay may mga nagsasabi na hindi na raw kailangan pa ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo upang maging sa Diyos at magtamo ng kaligtasan. Sapat na raw po na maniwala na lamang, tumawag at maglingkod sa Panginoong Diyos para maging sa Kanya. Nakabatay po kaya sa katotohanang nakasulat sa Biblia ang gayong paniniwala? Kaya upang wag po tayong magkamali, ay sa Biblia po tayo mismo sasangguni. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa 1 Pedro 2:9 hanggang 10. Ganito po ang ating mapapakinggan. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayoy sumasa inyo ang kanyang awa. Mga kaibigan, ang binasa po natin ay pahayag po ni Apostol Pedro. Mayroon po siyang tinutukoy na isang lahing hinirang. Ano po ba ang ibig sabihin pagka sinabing hinirang? Ang sabi po niya, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Sana po ay napansin ninyo na mayroon pong mga tao na pinili ng Diyos upang maging sa Kanya. Mga kaibigan, napakadali pong unawain na kapag ang tao ay hindi kabilang sa mga pinili para maging sa Diyos, natural, hindi ho sa Diyos yon. Kaya upang ang tao ay maging sa Diyos, kailangan po munang piliin siya o hirangin siya. Sa makatwid, inihalal siya ng ating Panginoong Diyos na maging sa Kanya. Ano po ba ang pagkakilala ng ating Panginoong Diyos sa mga taong hinirang niya? Ang sabi pa sa binasa natin, dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Hindi po sinabi ng Biblia na sapat nang naniniwala kayo o tumatawag at naglilingkod upang maging sa Diyos. Kailangan po muna na piliin o hirangin siya ng Diyos upang maging tunay na Kanya. Sino po ba ang tinitiyak ni Apostol Pedro na hinirang ng ating Panginoong Diyos? Ayon po kay Apostol Pedro, sila po ang mga tinawag ng Panginoong Diyos mula sa kadiliman patungong kaliwanagan. Kung babasahin po natin ang Kolosas 1:12 hanggang 14, ang mga tinutukoy po na inilipat mula sa kadiliman patungong kaliwanagan ay ang mga nagtamo ng katubusan. At ang nagtamo ng katubusan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo, sapagkat ang Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at yan po'y mababasa po natin sa Gawa 20:28. Kaya sa panahong Kristiyano po, ang mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo, ang mga hinirang ng Diyos at kinikilalang sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung babasahin natin ang Mateo 16:18
ang kinikilala ng Panginoong Jesucristo na sa Kanya ay ang iglesyang itinayo niya. Ito rin po ang iglesyang ipinangaral ng mga apostol gaya ng nakasulat sa Roma 16:16. Ano pa po ang biyayang natamo ng mga kinikilalang hinirang ng Diyos? Ang babasahin naman po natin ay pahayag ni Apostol Pedro. Dito po sa kanyang ikalawang sulat, sa 1:10 hanggang 11, mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos. Magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang sabi po ni Apostol Pedro sa mga hinirang ng Diyos o sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo, ang sabi niya, mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito. Kaya hindi lang ang pinatutunayan sa mga pangungusap na ito ang halaga ng pag-anib sa tunay na Iglesia ni Cristo, kundi ang halaga po ng pamamalaging matatag o matibay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bakit po napakahalaga na ang tao ay maging hinirang at maging matatag sa kanyang pagkahirang? Sinabi pa po ni Apostol Pedro, sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya sa panahong Kristiyano po, ay napakadakilang kapalaran na ang tao ay mapabilang sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang sila kinikilala ng Diyos na Kanya, kundi sila po ang makatitiyak na papapasukin sa kaharian ng Panginoong Jesucristo o maliligtas sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, ano po ba ang saligan ng pagiging hinirang ng tunay na Iglesia ni Cristo? Itutuloy lamang po natin ang pagbasa sa ikalawang Pedro sa 1:19. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan natin ang pahayag ni Apostol Pedro. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ang hindi mapapasinungalingang katibayan ng pagiging hinirang ng Diyos ay ang panatag na salita ng hula o paunang pahayag ng Panginoong Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pedro, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Sa makatwid, bago pa man po itinatag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia noong unang siglo, ay malaon nang ipinagpauna ng Diyos ang paghirang niya sa iglesyang ito. Kaya hindi po nila inangkin lang ang kanilang pagkahirang. Gaya rin naman na hindi basta inangkin lang ng Iglesia ni Kristong ito na lumitaw dito sa Pilipinas noong 1914 ang pagiging bayang hinirang ng Diyos. Subalit maaring sabihin po ng iba na, noon yun. Pero sa makabagong panahong ito, hindi na kailangan pa ang hula ng Biblia para maging sa Diyos. Basta sumampalataya na lamang daw sa Panginoong Jesucristo, yun po ang sa Diyos. Totoo pong mahalaga po ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero totoo po ba yun? Nasapat na po yun? Yun na po ba ang batayan para maging tunay na sa Diyos? Hindi nga ba namamalagi hanggang sa panahon natin ngayon ang pinagsasaligan ng Diyos na ang kinikilala niyang Kanya ay ang mga hinirang? Basahin naman natin, ikalawang Timoteo sa 2:19, ang may pahayag po nito ay si Apostol Pablo. Pakinggan po natin ang sinasabi po ng Biblia. Ito po, gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya. Mga mahal na kaibigan, katulad ng binanggit po namin kanina, si Apostol Pablo po ang nagsasalita rito. Ang sabi po niya, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga Kanya. Sa makatwid, hindi po nababago
ang saligan ng Diyos kung sino ang kinikilala niyang Kanya. Ang kinikilala po ng ating Panginoong Diyos na mga taong sa Kanya ay ang mga hinirang niya, ang mga inihalal niya sa pamamagitan ng hula o paunang pahayag niya. Maaring sabihin po ng iba, may mga ginagawa naman kaming effort o pagsisikap para makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Hindi pa raw po ba sapat yun para maging sa Diyos ang tao? Mga kaibigan, ang saligan po ba sa pagpili o paghirang ng Panginoong Diyos ay nakabatay sa gawa lamang ng tao? Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Roma 9:11. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya'y ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Hindi po mapagbabatayan ang sariling gawa ng tao. Ang mga tunay na hinirang ng Diyos ay hindi po sila-sila lang ang nagkasundo at naghalal ng kanilang sarili para maging hinirang ng Diyos. Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo sa binasa natin, ang pagpili ng Diyos ay batay sa sariling panukala ng Diyos. Hindi po batay sa gawa ng tao. Tandaan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 2:19 na nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Papaano po kung ang mga hindi naman kabilang sa mga hinirang ng Diyos ay magsagawa ng mga paglilingkod? May kabuluhan pa po kaya yon? Ang babasahin po natin ay mismong pahayag ng ating Panginoong Hesukristo nung narito pa siya sa lupa. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Mateo 7:21 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Dinggin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Napakalinaw ng pahayag pong ito ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino po bang tumatawag sa Panginoong Hesukristo? Ang pagiging dapatin na makapasok sa langit. Ang sabi pa ng ating Panginoong Hesukristo, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi po ba't ang saligan ng paghirang ng Diyos ay ayon sa kanyang kalooban? Kaya kung ang pagtawag ng tao sa Diyos ay nasa labas ng paghirang niya, mawawalan lang po ng kabuluhan yon. Lalo na't kung ang pag-uusapan ay ang ukol sa pagtatabo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Maaring sabihin nila, may mga ginagawa naman kaming paglilingkod. Kumbaga talagang may effort sila sa kanilang relihiyon. Mga kaibigan, sa binasa natin, sa araw ng paghukom, ay may mga taong ipinipresenta sa Panginoong Hesukristo ang mga ginawa nila gamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi pa po nila, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Ano ang isinagot ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila? Ang sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Hindi po tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo ang kanilang mga ginawa. Ang sabi pa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ko kayo nakikilala. Sino po ba ang kinikilala ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po ba't ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos na sa panahong Kristiyano ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Maaring sabihin naman po ng iba, hindi naman kami tumututol na ang mga hinirang ng Diyos ay ang mga nasa Iglesia ni Kristo. Subalit, ang tinutukoy lamang daw
ay ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo at hindi raw po ang Iglesia ni Kristo na aming kinaaaniban. Mga kaibigan, ang Iglesia ni Kristo po ba na lumitaw sa panahong ito na kung tawagin ng Biblia ay mga wakas ng lupa, ay mayroon din po bang kahalalan na mula sa ating Panginoong Diyos? Ang babasahin po natin ay isang hula ni Propeta Isaias o paunang sabi na mababasa po natin sa Isaias 62:11 hanggang 12. Ganito po ang ating mapapakinggan. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila, ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawagin, hinanap, bayang hindi pinabayaan. Sa hulang ito ni Propeta Isaias ay may binabanggit siya na itinanyag ng Panginoon sa mga wakas ng lupa. Ano po ba ang tinutukoy ng ekspresyong mga wakas ng lupa? Pagka po kasi sinabing wakas ng lupa, yun po yung walang mga. Wakas ng lupa ay ang mismong katapusan ng mundo o ang araw ng paghukom. At yan ay mababasa natin sa Mateo 24:3. Samantalang ang panahong mga wakas ng lupa ay ang panahong malapit na ang mismong wakas ng mundo. Mababasa po yan sa Mateo 24:33 na ang isa sa mga palatandaan na tayo ay nasa panahon na ng mga wakas ng lupa ay ang pagsiklab ng mga digmaang aalingaw-ngaw o mapapabalita na kasasangkutan ng mga bansa at mga kaharian ayon sa Mateo 24:6 hanggang 7 na ang kinatuparan ay ang unang digmaang pansanlibutan na sumiklab noong Hulyo 27, 1914. Sa makatwid noong sumiklab po ang unang digmaang pansanlibutan noong July 27, 1914 ay nasa panahon na po tayo ng mga wakas ng lupa. Alin po ang tinutukoy na itinanyag ng Panginoon sa mga wakas ng lupa? Yun po yung binabanggit sa hulang binasa natin kanina na anak na babae ng Siyon. Ano po ang katangian ng tinutukoy na anak na babae ng Siyon? Ang sabi po, tatawagin nila sila ang banal na bayan. Sa makatwid, taglay po nila ang kahalalang mula sa ating Panginoong Diyos, ang pagiging hinirang. Dahil dito, ano ang kapalarang nakalaan sa kanila? Ang sabi po sa talatang binasa po natin kanina, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Tiyak na tiyak po ang kaligtasan ng mga hinulaang mga tagawakas ng lupa. Alin po ba ang tinutukoy na Siyon na sa hula ay may anak na babae na pinangakuan ng kaligtasan? Babasahin naman po natin ang nakasulat dito po sa Hebreo sa 12:22 hanggang 24. Pakinggan po natin. Ngunit kayo'y lumapit sa bundok ng Siyon, sa lungsod ng buhay na Diyos, sa Jerusalem ng langit, at sa pagkakatipon ng di mabilang na masasayang anghel, at sa iglesia na binubuo ng lahat ng mga nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga tinubos na nasa langit, na pawang pinasakdal na kay Jesus mismo, na dinala sa atin ang kanyang kamangha-mangha at bagong tipan, at sa dugong iwinisik na buong kagandahang loob na nagpapatawad sa halip na sumisigaw ng paghihiganti gaya ng dugo ni Abel. Ang Siyon po na tinutukoy ay ang iglesia na tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Alin po ba ang iglesia na tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Basahin naman po natin ang nakasulat sa Gawa 20:28, ganito po ang ating mapapakinggan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo.
Mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo po ang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, ang iglesyang ito na itinatag ng Panginoong Jesucristo ang katuparan ng Sion o Zion na binabanggit ni Propeta Isaiah sa hula na may anak na babae. Ang babae po kapag binabanggit sa hula ay tumutukoy sa iglesia sapagkat itinulad ang iglesia sa dalagang malinis. Mababasa natin yan sa 2 Korinto 11:2. Kaya ang binabanggit na anak na babae ng Sion ay tumutukoy sa iglesia ni Kristo na lumitaw sa panahong mga wakas ng lupa o sa mga huling araw at ito ay natupad. Nang lumitaw ang iglesyang ito, kaalinsabay ng unang digmaang pansanlibutan na sumiklab noong July 27, 1914. Ano lamang po ang pinatutunayan ng mga katotohanan ito? Ang iglesia ni Kristo po na aming kinaaaniban ay may kahalalang mula sa Diyos. Ang iglesyang ito po ay may patotoo ng mga hulang nakasulat sa Biblia. Hindi po kami-kami lang ang nagkasundo para maging iglesia ni Kristo po kami, hindi po. At lalong hindi po dahil sa may nabasa lang ang kapatid na Felix Manalo na iglesia ni Kristo ang pangalan ng tunay na iglesyang sa Diyos at kay Kristo, kaya niya ipinangaral ang iglesia ni Kristo. Hindi po niya kinopya lang ang pangalang ito at nagtayo siya ng kanyang sariling iglesia. Hindi po. Ang iglesia ni Kristo po na aming kinaaaniban ay inihalal ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga patotoo ng mga hula na nakasulat sa Biblia. Kumbaga po sa mga inihahalal na mga pinunong bayan, legitimate po sila dahil inihalal ng taong bayan. Samantalang ang kahalalan ng Iglesia ni Kristo sa mga huling araw ay sa Diyos po mismo nagmula ang kahalalan at hindi po sa tao. Wala na pong hihigit pa sa mga patotoo ng Diyos sa Iglesia ni Kristo na ito po ay tunay na sa Kanya. Nanonood po ang maraming mga kapatid namin sa Iglesia ni Kristo. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos at nagkapalad tayo na makapasok sa tunay na Iglesia ni Kristo at makabilang sa kanyang mga hinirang na pinangakuan ng kaligtasan. Natupad na po ang lahat ng mga palatandaang napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na sinasampalatayan na nating dakilang araw ng ating kaligtasan habang hinihintay natin ang araw na iyon. Ano po ang itinatagubilin sa ating mga hinirang, lalo na at napakalapit na po ang araw ng ating kaligtasan? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Hebreo, sa 10:32, 35 at 37. Ganito po ang ating mababasa. Dinggin po natin. Kailanman ay huwag ninyong kalilimutan ang mga unang panahon. Nang una ninyong matutuhan ang tungkol kay Kristo, alalahanin ninyo kung papaano kayo na malaging tapat na mananampalataya kahit nagdulot ito ng matinding paghihirap. Huwag ninyong payagang mawala itong mapagtitiwala ang pananalig sa Panginoon. Ano man ang mangyari, alalahanin ninyo ang dakilang gantimpala na idudulot nito sa inyo, sapagkat sandaling panahon na lamang at siyang paririto ay darating at hindi magluluwat. Mga kaibigan, ang mga kaadib sa Iglesia ni Kristo ay hindi basta lamang nananalig sa Diyos. Ang aming pananalig ay mapagtitiwalaan dahil sa mga patotoo ng kahalalan. Kaya ano ang tagubilin sa lahat ng mga kaadib sa Iglesia ni Kristo? Ang sabi sa binasa natin kanina, huwag ang wika ninyong payagang mawala itong mapagtitiwala ang pananalig sa Panginoon, ano man ang mangyari. Bakit hindi po dapat pumayag ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na mawala ang pananalig na yon? Ang sabi pa ni Apostol Pablo, alalahanin ninyo ang dakilang gantimpala na idudulot nito sa inyo o ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Kaya sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Kristo, sampalatayanan po natin ang sinasabi ng Biblia na sandaling panahon na lamang po, malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano po ang laging ipinapayo ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo sa lahat ng mga kapatid upang makatiyak ng kaligtasan? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Apokalipsis,
14:12, ganito po ang ating mababasa. Dinggin po ninyo ang pahayag ng banal na kasulatan. Hayaang ito ay humikayat sa mga tao ng Diyos na banal upang buong tiyagang pagtiisan ang pag-uusig at manatiling matatag hanggang sa wakas, na sinusunod ang kanyang mga utos at nagtitiwala kay Jesus. Hindi po nangangahulugan na dahil sa napakabigat ng buhay ngayon, na dahil sa pandemya ay papanawan na kami ng pag-asa at titigil na kami sa pagsunod at sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesucristo, kundi ang mga pangyayaring ito ang lalong nagtutulak sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo para lalo kaming manghawak sa mga pangako ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Gaano po ba kahalaga yun? Itutuloy lamang po natin ang pagbasa dito po sa Apokalipsis pa rin, 14:13, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Napakapalad po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sa kabila po ng mga tiisin sa buhay ay naninindigan sa pagsunod at sa matapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Abutan man po ng kamatayan o ng araw ng paghukom ay magtatamo sila ng tunay na kapahingahan doon sa bayang banal na pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tagubilin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga hinirang ay dapat na laging nakahanda sa kanyang pagbabalik. Gaya po ng nakasulat sa kanyang pahayag dito po sa Lucas 12:39 hanggang 40, 35 hanggang 38, ganito po ang ating mababasa. Unawain ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ang pagdating ng magnanakaw, hindi niya pababayaang mapasok ang kanyang bahay. Dapat din kayong maging handa, pagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Magbihis kayo ng tamang kasuotan, handang maglingkod at panatilihing maningas ang inyong mga ilaw, tulad ng mga taong naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Darating siya at kakatok sa pinto at madali nilang mabubuksan ito para sa kanya. Mapalad ang mga alipin na marat nang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, magbibihis siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung marat na ng kanilang Panginoong handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw. Ito po ang mapalad. Ang mga hinirang na laging nakahanda, palibas ay hindi natin alam kung kailan ng eksaktong araw at oras ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Paano po ba ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo na marapat na paghahanda? Ang sabi sa binasa natin, magbisang wika kayo ng tamang kasuotan, handang maglingkod at panatilihing maningas ang inyong ilaw. Paano po kung napakabigat na ng problema? Paano po kung ang pinagdadaanan nating pandemya ngayon ay lalala pa? May mga ekspertong nagsasabi na sa kaso ng pandemyang nangyayari ngayon ay, ang sabi nga nila, the worst is yet to come. Makakayanan pa kaya ng mga hinirang ng ating Panginoong Diyos na maitaguyod ang mga paglilingkod sa Panginoong Diyos kung ganito ang sitwasyon? Pakinggan po natin ng mismong pahayag ng ating Panginoong Diyos. Pangako niya sa kanyang mga hinirang na nakasulat dito sa Isaias 43:2. Ganito po ang ating mababasa. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Napakasarap ng pangako ng Panginoong Diyos na ito sa kanyang mga hinirang. Ang sabi niya, pag ikaw ang wika ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi po ba't napakalawak ng karagatan?
na kung ikaw ay nasa dalampasigan, hindi mo matatanaw ang kabilang dulo nito. Hindi ba't hindi rin natin alam kung kailan matatapos o kung ang katapusan ng salot na ito ay ang araw na mismo ng paghuhukom? Pero isa lang ang natitiyak natin, mga mahal na kapatid na nanonood ngayon. Sasamahan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. At kahit na ang pagsubok ay lalo pang bibigat, ano pat itinulad ito sa apoy na nakapapaso. Ang sabi ng Diyos sa binasa natin, dumaan ka man sa apoy, di ka maaano, hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Kaya sa lahat po ng mga nangyayari at patuloy pa na mangyayari sa mundong ito, ang pangako ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na sasambahin at pupurihin ng Panginoong Diyos, katulad ng pangako ng mga unang lingkod ng Diyos, gaya ng nakasulat sa awit 34:1 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa, pakinggan po natin. Pupurihin ko ang Panginoon, ano man ang mangyari. Lagi kong sasalitain ang kanyang mga kalwalhatian at biyaya. Ipagmamapuri ko ang lahat ng kanyang kabutihan sa akin. Hayaang magpakatatag ang mga nawawalan ng pag-asa. Sama-sama nating purihin ang Panginoon at dakilain ang kanyang pangalan, sapagkat humibik ako sa kanya at sinagot niya ako. Pinalaya niya ako sa lahat kong katakutan. Ito po ang aming mataimtim na pangako sa Panginoong Diyos, na anuman ang mangyari, patuloy ang Iglesia ni Cristo na magpupuri at luluwalhati sa Panginoong Diyos. Ano po ang maaasahan sa Diyos ng kanyang mga hinirang na magpupuri sa Kanya? Sasagutin ng Diyos ang paghibik o ang panalangin ng kanyang mga hinirang. Sa panig po ng aming mga kaibigan na hindi pa po namin kasama sa Iglesia ni Cristo, sana po ang mga katotohanang narinig po ninyo ay lalong nakapagbukas ng pagkakataong lalo po ninyong suriin ng mga aral na aming sinasampalatayanan. Sana po balang araw, makasama na po namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magkasama-sama po tayo sa pagpupuri at sa tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At sa panig naman po ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, katulad po ng laging ipinapaalaala sa atin ng kapatid na Eduardo Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, lalo tayong mangunyapit sa ating Panginoong Diyos. Wala pong imposible sa Kanya. Panghawakan po natin ang Kanyang pangako na saan man tayo naroroon, sasamahan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mananalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Muli mo pong kinasangkapan ng programang ito upang maihayag ang iyong mga kalooban na nagdudulot ng pag-asa kung ito ay sasampalatayanan ng bawat isa sa amin. Panginoon, maawa ka po sana, lalong-lalo na po sa aming mga kapwa-tao na hindi pa namin kasama sa loob ng iyong iglesia. Haplusin mo po ang kanilang puso. Kahabagan mo po sila at nawa sumampalataya rin sila. Makasama po namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Amang Diyos, patuloy na basbasa ng kabuuan ng iglesia, lalong-lalo na sa pinagdadaan ng pandemya sa kasalukuyan. Sumasampalataya po kami, Panginoong Diyos, kung papaano mong tinupad ang pangako mo sa mga nagdaang panahon, patuloy mo itong tutuparin sa iyong mga hinirang sa mga wakas ng lupa. Panginoong Jesucristo, sumasamba rin po kami sa iyo. Patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Ilapit ang lahat ng aming panalangin at patibayin ang aming pananampalataya. Panginoong Diyos, buo ang aming tiwala. Diringgin mo po ang aming panalangin at lalo mong pagpapalain ang kabuuan ng iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling po namin ang lahat. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen.